Northern and extreme Northern Luzon, inasahan ng mga kalagrat na pag-ulan na umiiral dulot ng outdoor rain band nitong si Julian. Pero mula Metro Manila at nalalabi ng bansa, makakaranas ng medyo gloomy sa hanggang Southern Luzon, pero maaraw at alinsangan sa buong Visayas at Mindanao. Expected lamang ang mga forecasted na mga localized thunderstorms maging sa hapon o sa gabi. Invest high na si 97W or Tropical Depression Julian na tinawag sa ating local name ay inaasahang magiging tropical storm ito within or next 24 hours po. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa huling biyernes na ng September 27, 2024. Ang oras sa ating bourse prime ng umaga ay alas 11:08 na ng umaga. Mga ilang lightning strikes na nadedetect ng aking lightning detection system, especially kalat-kalat naman ito sa may bahagi ng kanluran ng bandang Kalawan at dito sa kanluran naman ng bandang Sorsogon area at sa extreme northeastern Luzon kung saan malapit ang outer rain band nitong si bagyong tropical depression na itinaas na po ni Pag-asa at si Pan-Meteorological Agency kahapon bilang local name na Julian. Pero sa akin tropical cyclone sector na natili pa rin itong invest low pressure area pero nasa high na po yung kanyang intensification. Ibig sabihin low pressure high na po siya. So considering na rin siya na tropical depression. Tayo kasi real-time based po tayo. So makikita po as of 11:05 AM may 111 lightning strike na po ang naitala ng aking aparato sa Caloocan. Most probably ang bahagi nito na hilaga o extreme ng northeastern Luzon sa may bandang Santa Ana, Cagayan o sa baybayin ng Cagayan Valley at Babuyan Islands. Ingat po sa mga kababayan natin dyan at inaasang mataas po ang pag-alon dyan. So hopefully wag muna tayong pumalaot dahil napakadelikado po. Maliban lamang sa bahagi ng katimugan ng bansa na walang namang nakataas na gale warning at medyo delikadong alon, so wala tayong magiging problema. So far, walang aktibo sa ating Doppler imagery, courtesy o Pag-asa dito sa bahagi ng Central Luzon at NCR at Southern Luzon. Meaning, most of extreme Northern Luzon, well, tingnan natin sa buong mapa. Well, hindi masyado gumagana ang Doppler radar dito sa may bandang Apari. May Doppler radar dito bakit hindi pinapagana ni Pag-asa? Para naman na monitor natin yung water vapor na na-accumulate dito ni Julian. But since hindi yata aktibo ang Doppler radar ni Pag-asa sa Apari, wala tayong idea kung gaano ito kalakas ang mga estimated na magiging buhos at accumulation. At dahil dyan ay pwede tayong tumingin sa ibang mga satellite imagery para sa possible accumulated rain showers. At titingnan natin may miyang konti. Sa ngayon ay wala tayong nakikitaan pero expected ang moderate and heavy rain showers to some violate na po ang naranasan ng mga taga Batanes Cutup Island. Sigurado yan dahil nga po yung outer band ay sumasakop na sa buong extreme at northern Luzon. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, mahangin po dahil medyo mayroong presence ng pinaka-circulation ng hangin sa very upward moors ng ating himpapawid. So normal po yan. Gloomy at mostly cloudy. Ang umiiraw daw dito sa amin sa Caloocan. Well, kung titingnan natin sa live CCTV snapshots, kitang-kita naman. So most of cloudy nga po. Pero maalinsangan po ang aming temperatura dito na nasa around 32 degrees Celsius at mataas ang outside humidity na nasa 76%. Sa ating lowest temperature na tala na aking weather station kaninang 4:29 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.2 degrees Celsius. Kahapon, nasa malinsangan pa rin kami, at least 34.2 degrees Celsius, almost stationary. Ang pinakamataas na temperatura namin as of 2:33 PM kahapon po yan, mga folks. Meaning, mataas ang aming naging heat index pa rin, at least 46.9 degrees Celsius, ang aming naging heat index since kahapon. Pero sa peak 16 in past 24 hours, nangunguna ang Tugigaraw na naman sa may grabing init na nasa 36.3 degrees Celsius bago tuluyang natabunan ng kaulapan na dala po ni Julian hanggang kagabi. Pero kahapon kasi maghapon, maalinsangan pa po kasi dyan sa may extreme Northern Luzon. Kaya
Nakamabot pa sa napakataas na temperatura ang naranasan ng mga taga Ilocos Norte, kabilang na sa bahagi nga po ng Cagayan at Tugigaraw. Sa labas temperature naman sa may Baguio City, almost stationary at 17.8 degrees Celsius na pinakamababa sa bansa. At sa Iloilo naman ang Clark Air Base, dyan sa may bandang Subic, pabot ng 46 mm ang naging pagulan sa kanila. Wala kaming naitalang pagulan sa loob ng mahigit na 3 days, so wala tayong makukomento. And as of now, sa ating dashboard, sa ating tropical cyclone monitoring, inalista po sa listahan itong isang nasa subtropical storm location na. Nasa subtropical storm na po kasi yung isa sa may bandang Eastern Japan. So, tinanggal na ng aking tropical cyclone sector. Well, gaya nga ng aking sinasabi, hindi na masyado concern yan sa bansa. Samantala, sa ating outside humidity, gaya ng sinabi ko kanina, 76% po ito. So, medyo moderate po tayo and maaari pa itong tumaas. Bumaba ito ng 2% since last hour. So, medyo humid po tayo ha, mga folks. 1,009 naman ang ating atmospheric pressure. So, medyo katamtaman na maaaring magkaroon ng mga localized thunderstorms nga po. At nararanasan na ng mga taga-extreme, northern at northern Luzon. May 3 hours and 20 minutes pa po tayo to maximum low. So, sa mga nasa katimog ang bahagi ng bansa na hindi naman apektado ng gale warning at mataas na pag-alon, hindi gaya sa bahagi nga po ng Northern Luzon. Lalo na dyan sa kung saan nasasakop ang at least 62 nautical mile range itong si Julian. Ay medyo layo-layo muna kayo dahil medyo maglulutay pa po. Medyo moderate level pa lamang na bumababa ang level ng karagatan. So, at least medyo layo-layo na po tayo habang bumababa po ang level ng dagat ngayong umaga at hanggang nitong hapon. Moderate po ang ating air quality ha at 61 index. So, magmaskos mga sensitibong mga baga ngayon ha. Moderate air concentration tayo na 17.05 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. Diretso agad tayo sa almanak. So, may katanghaling araw at 5:45 AM. Nasang lulubog ito mamayang 5:48 PM. Ang ating 28% illuminated na lamang na warning crescent na liwanag ng buwan. Madaling araw na po ito kinabukasan ng 1:58 AM mag-moonrise at lulubog nito kinabukasan naman ng hapon at 2:25 PM na. So, hindi na masyado natin makikita yan. Madaling araw na siya mag-moonrise. Sa ating local weather outlook para ngayong weekend, inaasahan po magiging partly cloudy po ang ating maghapon dito sa bandang Metro Manila at bandang Bulacan pa po hanggang dyan sa may bandang border ng Central Luzon. Pero border, pagitan ng Central Zone, pataas na ng bandang Benguet, medyo magiging very gloomy na po ang area dyan dahil yung presence ng outer rain trough ni Julian, Tropical Depression Julian, umaabot na po dyan. So medyo mas maulan ng bahagya na dyan habang pataas. Pero dito pababa mula Metro Manila, kasama na ang ilang bahagi nga po ng Bulacan at dito sa katimugang bahagi hanggang Calabarzon area and the rest ng Southern Luzon, Visayas and Mindanao ay may mas makakaramdam pa tayo ng maaraw at malisang panahon. At most especially maghapon nito, may mga medyo maulap lamang party, tumusikaw din lamang ay ira sa hapon. Dahil papasok po ang mga forecasted na isolated rain showers and localized thunderstorms, especially dahil may mga umiiral pa rin tayong easterlies sa may bandang baybay ng eastern sections ng ating bansa na dumadaloy na easterlies. At sa ngayong araw ay ang chance na pag-ulan natin daw 100%, probably isolated yan. Bukas, ganun din, pero mas mababa at 29 to 30%. Ngayong araw lamang medyo 100% daw. Except sa maapektuhan ng rain siya ni Julian, ay asahan po ninyo na mag-very gloomy kayo dyan at asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pag-ilat at pagkulog. Probably maglalaro ang ilang moderate to heavy rain showers. Sisilipin natin ang pinaka-mas detail para tingnan natin kung malawak ba o mabigat ang dalang tubig ulan sa extreme Northern Luzon mula kay Julian. Discuss natin maya-maya. Highest and lowest temperature expected ay 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 to 26 degrees Celsius. And as of local weather advisory natin mula sa Data Feed Pag-asa kaninang madaling araw, namataan itong si Tropical Depression nga, Julian, na itinas na nga nila, expected na po yan, hindi na tayo magtataka na ang estimated range 535 km east of Itbayat, Batanes. Kahapon kasi nung huling report natin bandang 740 something yata yung pinost natin. Tingnan nyo na naman sa Facebook page.
Ngayon, according kay Pag-asa, kanina madaling araw, 535 km ito east of Itbayat, Batanes. Banda dyan talaga dadaan yan, pa-southward kasi yung galaw niya. Na may maximum sustained wind na 55 km per hour, malapit daw sa gitna bunsong umabot ng 70 km per hour. Yan ay ayon sa data official ni Pag-asa. Mikilos ito pa-south, southwestward, yan nga po ang sinasabi ko, pa-southwestward nga po since kahapon pa na ating mga pag-report. At pagre-record din yan, paglapit yan sa may bandang isla ng Babuyan o Batanes Group of Islands. Then magre-record din siya kaagad pa northward. Sasabay kasi siya sa daloy ng monsoon dyan na ipiniliwanag ko na ng ilang araw pa ang nakakaraan. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Kikita natin sa infrared heavy rain potential. Wala po tayong southwest monsoon, habagat ha. Wala tayong habagat. So, yung concentration lamang na kulapan na dala ni Julian ay magpapaulan po sa bahagi nito ng extreme Northern Luzon mula Batanes Group of Islands. Northern Luzon, syempre, apektado na ang buong extreme Northern Luzon na yan. So, hindi natin isa-isahin yan. Kabilang na ang Cordillera Administrative Region, ilang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, dito sa may bandang Cagayan Valley, pababa na yan ng bandang Isabela, Aurora Region, typically, dyan sa may bandang Kasiguran, Aurora. Dito naman sa may Kanluran, bandang La Union, pero most of mga light to moderate showers pa ang medyo mararanasan sa kanila. Medyo cluster na heavy rain potential ang medyo aabutin sa may bandang Kaluran. Pero expected yan maghapon mga folks. At may na rin ang bahagi na ng dito sa may bandang Pangasinan rather. So yung range na yan ang magpapaulan dyan at kung sakaling mas lumapit pa ito ng bahagya, medyo aabutin yan. So expected po na magtataas sa tropical cyclone wind signal number 1 to number 2 si Pag-asa sa bahagi nga po, lalo na sa may mas malapit sa pinaka-center ni Julian na maabot ng signal number 2. Yan. Since tropical depression pa lamang siya, maaaring hanggang signal number 2 pa lamang ang itataas ni Pag-asa dyan. Unless maging tropical storm yan. Mga ilang areas dyan ng Batanes Group of Island, maaaring itaas yan ni Pag-asa as tropical cyclone wind signal number 3 na. Pero dahil tropical depression pa lamang siya, ay hanggang number 2 ang inaasahan natin itataas yan. Kasama na ang buong extreme Northern Luzon, dyan. Kasama na ilang parte dito sa may bandang Tuguegarao, Isabela. So, mas gloomy kayo ngayon dyan, makulimlim at bunubuhos kayo nga ng moderate and some heavy rain showers. Medyo malawak siya. So, ingat na lamang sa mga possible na mga pagbaha just in case. Medyo pabugso-bugso na po ang medyo mga buhos ng ulan sa inyo dyan, ha? Habang mabagal na lumalakas pa itong si Julian, habang kumikilos pa sa southwestward pa. So, ganun po ang magiging senaryo yan. At sa bahagi nga po ng Central Luzon, medyo gloomy pa rin, magiging gloomy kayo dyan, medyo mas maulap na rin. At asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot nga po ng presence sa outer rain band ni Julian. Pero sa parte na ito ng bandang border ng Central Luzon, pababa ng Bulacan, papasok na yan ng Metro Manila, ay asahan na medyo gloomy tayo, maulap, pero is expected pa rin na maalinsangan ang magiging panahon natin maghapon halos patuloy pa rin ang mga forecasted na localized and isolated rain showers kasama siyempre ang Metro Manila. Ngayon, gaano ba katindi magiging pag-ulan? Base sa ating water vapor ng CIMS, makikita ay most of drizzle rains ang mararanasan ng mga taga-extreme ng mga taga-Northern Luzon. Dito sa may bandang extreme Northern Luzon, bandang Apari, Pagudpod, yan, sa may bandang Lawag, yan, mga ilang moderate and some heavy rain showers ang mas concentrated dito. Ayan, kitang-kita na po natin. Umabot sa mahigit 33 millimeters ang bumubuhos na ngayon yan. Kasama na ang Babuyan Islands na nagiging heavy rain showers. Ang mas nararamdaman naman ng mga taga-Itbayat at Basco Batanes. Above 50 mm naman yan. Pero dito mula Babuyan Islands hanggang dyan sa may bandang Pagudpod, Santa Ana, Cagayan, yan, hanggang dyan sa may bandang Bagaw, mga ilang moderate and some heavy rain showers na umiiral. Pero makikita ang mga most of light drizzle rains muna ang medyo nararamdaman sa Tuguegarao, pababa ng bandang Ilocos Sur, hanggang dyan sa may bandang Benguet. So, hindi pa masyado ganun kalakasan ng buhos dito sa buong bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Baguio hanggang sa bandang Pangasinan pa. So, most of light rain showers muna ang medyo mararamdaman ninyo dyan. Pero yung most of concentration, which is malamang nakataas na yan sa tropical cyclone wind signal at signal number 2 dyan sa may bandang Itbayat, Batanes, ang mararanasan nila na malakas ang pag-ulan. So, kitang-kita naman sa satellite imagery ng CIMS. Hindi pa ganoon kalawak ang umaabot na malakas sa pag-ulan
sa may northern at extreme northern Luzon. Except sa may bandang extreme northern Luzon nga sa dulo ng Batanes Group of Islands at bandang dito sa border na ito ng baybayin ng extreme northern Luzon. Pero sa may bandang northern Luzon, medyo drizzle light rains pa lamang ang madalas na mararamdaman. And the rest ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, despite ng mga ilang kalat-kalat na ulan na iiral pa rin sa bandang Mimaropa, kanlurang bahagi ng Visayas, most of mga ilang isolated rain showers lamang at mga ilang pagkilat at pakulog. Medyo mataas ang concentration ng mga water vapor dyan. Pero bahagi ng Bicol region, medyo gloomy rin tayo dyan. Overcast, so mga isolated lang din ng mga kalat-kalat na ulan na may ilang pagkilat at pakulog, lalo na sa hapon. Hindi masyado nakikitaan ang mga heavy rain showers. Typically, mga light rain showers lamang ang madalas na iiral sa bahagi ng Mindoro hanggang Bicol region. Mga kalat-kalat at isolated ito. At sa buong Visayas, hindi masyado. So, mas maalinsangan kayo dyan. At fairly good weather tayo dyan hanggang Mindanao. So, maalinsangan o mas maalinsangan ang maiiral sa bahagi ng buong Visayas at Mindanao. Mga ilan lamang na mga isolated rain showers ang most na mararamdaman ng mga taga-kanlurang bahagi. Pero generally, halos fairly weather po tayo dyan at maaraw at maalinsangan na maghapon. So, most concern lamang ang bahagi ng northern at extreme northern Luzon lamang at hindi masyado umaabot sa bahagi ng Metro Manila. So, may nagtatanong, aabot ba ng tropical cyclone wind signal ba ang northern Luzon? Well, habang lumalapit itong si Julian, asahan na po na medyo lalawak din ang influence ng posibleng itaas ni Pag-asa na tropical cyclone wind signal dito sa bahagi nga po ng northern Luzon. Tingnan na lamang natin, case to case po yan. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Makikita po natin itong si Tropical Depression Julian, pero sa aking tropical cyclone sector, nananatili pa rin siyang nasa invest. Pero high probability na po siya. Nasa low pressure high na siya, kaya nakulay red na. Ito kasing si 98W medium intensification. Ito low pressure high intensification na po siya. Papasok pa lamang siya ng tropical depression. So considering na po na ito ay tropical depression na rin dahil nasa low pressure high na. Hindi pa lang siya pumipitik sa threshold na kung saan magpapalit siya ng category. So bandang border pa lamang ito ng tropical depression at low pressure high. As of 11:30 AM ngayon, makikita natin yung status. Ang kanyang maximum wind speed na ngayon niya ay 37 km per hour at bugsong nasa 46 km per hour. So yung kanyang movement, kumikilos pa rin siya. Kumikilos na siya bandang pa west-northwestward. So medyo atras siya dito siguro ng west-northwestward konti. And then magsa-southwestward na naman yan. And then saka na lamang siya siguro magre-recurve. So depende sa magiging uncertainty ng galaw niya dahil kung pagbabase natin ang tropical cyclone combination, malawak po yung uncertainty na magiging galaw niya, yung square na yan. Oh. Ibig sabihin, yung area na yan, maaaring dito siya mag-recurve o dito. So malawak yung uncertainty na magiging galaw nitong si Julian o Tropical Depression Julian na itinaas na ni Pag-asa at GMA. So at least malinaw sa ating mga folks para kung sakaling magpabago-bago ng galaw yan, at least alam na natin yung area na yan ay malawak ang area of uncertainty na magiging kilos niya. So sa ngayon, kumikilos ito pa southwestward naman. O yan, pa southwestward siya. So alanganin, west-northwest then southwestward. So, napaka-uncertain. Pero malinaw na medyo kikilos pa ito patimog kanluran pa. Then, saka na ito magre-recover ng ganyan nitong weekend. Yan. By Tuesday daw, ay in-expect na dito na yan sa may bandang silangan ng Taiwan. Mabagal lang kilos niya sa bilis na 15 km an hour. So, medyo mabilis-bilis din ng konti. Habang kumikilos ito pababa o pa southwestward. Yun. Pero yung cyclonic circulation niya, medyo bahagyang nagkakaroon na ng organized circulation. Kung titingnan natin ng mas malinaw, dito, ayan. Medyo meron na siyang shallow organized development. Yung low-level convection, medyo slowly nagra-wrapping na po siya. Dito na siya nag-iipon ng enerhiya. Kaya lumalakas na po siya at inaasahan natin aabot ito sa tropical storm in the next 24 hours pa. So, yan, tingnan natin. Dito pa lang siya, nag-iipon talaga ng lakas. Kasi dito sa bahagi nito, medyo katamtaman, tumataas na ng at least 28 to 29 degrees Celsius pagitan. Yung sea surface temperature dyan. So, medyo nakakaipon na siya ng lakas dyan.
Pero nung nandito pa sa may bandang itaas kasi, malamig-lamig pa, bandang 26 to 27 degrees Celsius yung sea surface temperature. So medyo mahina pa yung kanyang upward low habang pinapalakas lamang siya ng monsoon gyre system dito. Ngayon, dahil bumibitaw na po sa kanya yung gyre system, nagkakaroon na siya ng sarili niyang organized circulation. Kasi medyo may enerhiya na kasi yung kanyang sariling sirkulasyon. So kaya na niyang tumayo ng mag-isa na magpalakas habang nandito sa may bandang extreme northern Luzon. Ano ba layo niya ngayon? Yan, base sa aking huling post sa Facebook page. Yan, kung titingnan natin yung Facebook page na post ko since 10 a.m. Nasa layo itong 470 kilometers southeast ng Basco, Batanes or 494 kilometer northeast ng Santa Ana, Cagayan. So malinaw po yan mga folks, yung mga oras na yan, ganun po kalayo siya. So yung outer influence nito na magbubusod nga po ng mga pag-ulan sa may Isin, Luzon. Pero wag pong mabahala dahil sa ngayon ay hindi ito magdudulot ng cyclonic damages o yung mapaminsalang bagyo o hangin na madadala nito. Magkakaroon man ng mga ilang gale force of wind sa may Isin, Luzon. Pero so far, hindi ito sapat pa na mag-create ito ng destructive force na hindi gaya ng mga kumakalat sa mga social media na masyadong mapanakot ang kanilang mga ulat. So yun lamang po at inasahan natin na this whole weekend mananatili ito sa may bandang Batanes Cook Islands. At inasahan natin pagpasok po ng Lunes, tsaka na ito medyo unti-unti tataas na papunta dito sa may bandang Okinawa Islands. Yan, or bandang Eastern Taiwan. So ganun po yan or hanggang by Tuesday po yan. So ganun po at magdedepende pa rin yan sa magiging bilis niya ha. Kung mag-stable na nasa 15 kilometers an hour po yung movement speed niya pataas. Pero baka kasi bigla mas bumagal yan, so baka umextend po yung oras kung kailan ito magno-northward. So alam na po natin ang magiging computation niyan mga folks ha. Samantala itong si 95W naman na wala namang magiging concern na sa bansa. Hindi naman ito papasok ng Philippine Area of Responsibility as of 11:30 a.m. Nasa maximum wind speed niya po ito na 70 km per hour, tropical storm category na, at bugsong umabot ng 88 km per hour. Central air pressure, 1,004 hectopascals. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 17 km an hour. So medyo mabagal-bagal din ng konti. Itong si Cimarron ay halos subtropical na po siya masyado. So di na ganun ka concern ito sa bansa. Nagkakaroon lamang siya ng force of gyre circulation pa rin dito sa may paligid niya na nagdudulot din ng increase ng sirkulasyon naman kay Julian sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa magtatanong, maapektuhan ba ang Metro Manila? Well, hindi po masyado. Maaaring maging gloomy tayo dahil sa influence ng malawakang kaulapan na to pero hindi natin in-expect na magbubuhos siya ng malakas o hanggang heavy rain to violent rain showers. Probably isolated rain showers lamang sigurado ang maaaring maramdaman natin sa Metro Manila hanggang Southern Luzon, dulot po ng eastern list. So yun lamang po ang ating maisasabi sa magiging epekto nitong si Tropical Depression Julian. At kung pagbabasahin naman natin ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring para sa latest ng galaw ng mga active cyclones natin ngayon. Mula sa pinaka-West Pacific Basin, mas mataas na yung active nitong si Julian. Ayan, no? More than 80 to 90%. So halos considering 100% development, itong si Julian. Ayan, so napakataas. Itong si 95W ay active cyclone na po at wala namang magiging masyadong epekto sa bansa. At itong si 98W hindi masyadong concern dahil mukhang malulusaw din ito o halos wala siyang enerhiya para mag-enhance. At maaring ma-dissolve na lamang yan dyan sa may bandang border ng PAR. So hindi rin masyadong concern ito since hindi ito sapat na makapaghatak ng ating habagat dahil wala po tayong southwest monsoon ngayon. So, hindi siya makakapaghatak sa ngayon ng malawakang habagat. At kung pagbase naman natin ang Global Spectral Model ay kung titingnan natin yung step by step na galaw nito mula ngayong araw. Yan. So, ito ngayon siya. Magde-develop siya in the next 24 hours. Magiging tropical storm siya. Yan, bukas. And then, magre-recurve siya between September 28 to September 29. So, inaasahan na natin siyang kikilos pa hilagang kanluran o northward
sa huling araw na po ng September. And then, papasok na ito ng October 1 by Tuesday, na inasahan nga po na sa may bandang silangan na po ito ng Taiwan or bandang isla na ng Okinawa Islands. Hanggang October 2 na po yan. Ina-expect na dyan na sa may bandang Okinawa Islands. According dito sa track forecast simulation ng ating ginagamit na global spectral model. Ayan, no? So, dito pa lang siya magiging tropical storm. Yan. So, kung titingnan natin dito, yan, by September 28. Ngayon, ayan, tropical depression pa lamang. Ayan, no? Then, pagpasok ng 28, dito pa lamang siya magiging tropical storm. Yan. Yan, tropical depression, then tropical storm. Then, by September 29, dito pa lang siya magre-recurve. Halos na sa isla lamang ito ng Babuyan Islands, lalapit. And then, re-recurve na siya sa huling araw ng September. And then, by October 1 to October 2, inaasahan na natin na sa may silangan ito ng baybayin ng Taiwan or ng Okinawa Island. Then, expected itong e-exit ng Philippine Area of Responsibility by October 2. Yan, by October 2 ng tanghali o hapon, according dito. Or bago magtanghaling tapat. Alanganin siya mga bandang 10 or 11, ganyan, or bandang 2 o'clock, base dito. So, ang malinaw lamang dito, mga October 1 to October 2, yung expected na exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, mga October 2 mga bago magtanghali, according dito sa Universal Time Coordinates. Mga bandang 11 or bago mag-12 ng tanghali. Inaasang i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility by October 2, 2024 na nga po. So, yun po ang pinaka-further, mas detailed analysis natin, ha. So, sa mga nagsasabi nga po na magiging destructive na bagyo ito sa bansa o sa mainland ng bansa, fake news po yun at napaka-misleading po ng ipinapakalat nila. Wala po silang batayan. Pero dito, yung batayan natin, kitang-kita naman po na wala itong magiging malawakang destructive cyclonic damages sa mainland ng Luzon. Halos mga pag-ulan lamang talaga ang mas mararamdaman natin sa Luzon. Pero yung mapaminsala, halos hindi po mararamdaman yan. Yan. Siguro yung medyo cyclonic force, mararamdaman niya ng mga taga-Itbay at Batanes o Batanes Group of Island. Pero sa mainland po ng Luzon, halos hindi po talaga ramdam. Mga pag-ulan lamang talaga ang mararamdaman lamang. Mga hanggang heavy rain showers, ganun. Pero yung destructive niya, wala. Hanggang sa ito'y lumapit na ng bandang Taiwan. Yan. According dito, maglalaro lamang sa hanggang tropical storm ang ipinapakita ngayon dito. Pero sa mga computer models natin, makikita naman natin dito is aabot pa siya ng halos severe tropical storm naman dito ayon kay GFS. Pero nasa may bandang Eastern Taiwan na ito. Yan. Severe tropical storm. According dito kay GFS. Kay ECMWF naman, yung extended forecast niya, yan, tropical storm. Nasa tropical storm hanggang bukas po yan. So this full weekend hanggang 29 sa tropical storm. So tropical storm lang din na pinapakita ni ECMWF pa lang. Malayo kay JFS na umabot ng severe tropical storm. Kay ECMWF, tropical storm lamang ang pinapakita niya dito na current forecast niya na aabutin. So hanggang sa lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility, pagitan nito ng tropical storm to severe tropical storm, ayon yan kay ECMWF. Kay NABGEM naman na mas aggressive, well, obvious naman. Pero dito, kung titingnan natin, tropical storm lang din na pinapakita ni NABGEM. So, hindi masyado aggressive yung forecast niya. So, hanggang September 30, nasa tropical storm lamang ito. Yan, hanggang tropical storm o halos severe tropical storm na rin. Yan. Hanggang sa ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility na nasa tropical storm to severe tropical storm lamang yung forecast niya. So, wala tayong nakikitaan na aabot sa super typhoon gaya ng mga kumakalat na mga manghuhula o yung mas popular daw na Rudy Baldwin na tinatawag. Napakalayo dun sa pinaka resources natin na makikita rito na napakalayo na aabot siya ng super typhoon category. Probably tropical storm to severe tropical storm pa. Maaari pa siyang umabot dyan sa ganyang category. Pero super typhoon, wala hindi talaga siya aabot
Yan, kasi napakaalanganin nung development niya nung siya ay naging low pressure area na. Halos subtropical development zones na siya nag-develop. So hanggang tropical storm to severe tropical storm lamang sa ngayon, ang pinaka-maximum na maaaring abutin nitong si Julian. Pero ito ay malayo na sa bansa dahil nasa bandang Taiwan na po ito o Okinawa Islands habang ito ay nagiging tropical storm to severe tropical storm. Samantalang itong si 95W naman ay kikilos pa hilagang kanluran na hindi naman nakikitaan na papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. So malinaw yan, maging sa mga extended forecast, wala tayong nakikita na ito ay aabot sa super typhoon category. Samantala sa Ulapindol, so far may mga ilang pagyanig tayong na-detect dito sa aking seismometer sa Caloocan. Pero probably ito malalayo na ito at mailang pagyanig dito sa bahagi nga po ng Pilipinas na medyo na-detect na aking seismometer. Ang bandang 8:35 naman ito. Kung titingnan natin dito is 7:27 ito. Ang pinakamalakas na magnitude 4 na naitala sa may Surigao del Sur uli, sa may northeast ng Dingig Surigao del Sur according sa data PDP box. And the rest malamang mga mahihinang pagyanig lamang ang na-detect ng aking seismometer. Probably mga bandang siguro bandang malamang ito ay dito sa may bandang northeast ng Humalig, Quezon. May magnitude 3.2 ito na may lalim na 19 km. So medyo mababaw. Malamang ito ay medyo na-detect ng aking seismometer kaninang bandang 8:35 AM. So 8:35 AM po ang nakarecord dito. So malamang ito. Kasi ito yung pinakamalapit sa amin sa Caloocan. Magnitude 3.2. Pero sa record ni data feed DP box, mayroon tayong isang magnitude 4.3 na naitala. So, isa pa lamang yung magnitude 4 na naitala mula sa data PDP box pero marami naman agad ang mga pagyanig so far. So, kung titingnan natin yung historical earthquake, kung nakakailang total earthquakes na tayo ngayong araw, at kung titingnan natin sa historical, makikita natin na sa 934 na po ang total earthquakes natin. So, mukhang aabot pa nga sa 1,000 o mahigit 1,000 total earthquakes natin. So, tingnan natin, mayroon pa tayong at least 3 araw pa. So, mukhang aabot pa siya sa 1,000 o mahigit 1,000 total earthquakes. 885 dito is magnitude sa 2.0 pataas. 44 dito is magnitude 4.0 at nanatili namang 5 ang ating magnitude 5.0 at wala pang nadagdagan na hihigit sa magnitude 5.0. So medyo good news ito mga folks at least at sana ay matapos ang month of September wala tayong bigla ang may mas malakas pa sa magnitude 5 na pagyanig ang maitala. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa huling Biyernes ng September 27, 2022.
ito na lang po ating daily variability analysis para sa huling araw ng huling Biyernes ng month of September, September 27, 2024. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.timoweather.com para sa iba pang detalye. Gusto nyo naman, hindi natin isama ngayong araw since magiging mas maalinsangan ang ating maghapon dito sa Metro Manila at ilang karatig northern o central Luzon. Pero mula dyan sa may bandang Central Luzon to extreme Northern Luzon, mas maulan kayo ngayon dyan. So at least hindi naman destructive yung ulan o sobrang lakas ng ulan. So medyo enjoy muna tayo dyan. Hindi gaya sa amin sa Metro Manila. Talagang napaka-humid ng aming temperatura ngayong tanghali. Visit lamang din sa aking website sa gusto malaman ang dynamic events mula sa Caloocan, dito sa aking weather station sa Caloocan, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, and happy weekend po sa ating lahat.